Kumusta mga bata? Ito muli ang inyong si Teacher Lynn. Para sa ating aralin ngayong araw na to, dadako tayo sa ating asignaturang matematika ng grade 3 para sa quarter 4, module 5. Pagpapakita, pagrerepresenta at pagsasalin ng karaniwang unit ng panukat. Mga bata, handa na ba kayo? Kung kayo ay handa na, lagi niyong tatandaan, daig ng nakikinig ang madaldal. Kaya nais ko na kayo ay makinig ng mabuti kay teacher. Sisimulan natin mga bata para sa pagsagot ng ating subukin. Nais kong sagutin ninyo ang mga sumusunod. Eto mga bata, gagamit tayo ng timer para sa inyong gawain. Mga bata, makinig kay teacher ha. Babasahin ko ang ating aralin ngayong araw na ito. At pagkatapos, kayo naman ang magbabasa. Pagsasalin ng mga karaniwang unit ng sukat ng timbang mula sa malaki hanggang sa maliit na unit at vice versa. Ito ay tungkol sa kilogram sa gramo. Okay, kayo naman mga bata. Magaling! Pagmasdan ninyo mga bata itong dalawang larawan. Ang una ay 1 kilo ng kamatis at ang pangalawa ay 1 kilo ng kamote. Sa palagay ninyo mga bata, alin ang mas mabigat? Ito kayang 1 kilong kamatis o 1,000 gramong kamote? Okay, so ipaliwanag nga ninyo ang inyong mga sagot, mga bata. Ano ang dapat mong gamitin upang malaman ang sukat ng timbang ng isang bagay? Pagmasdang muli ang mga larawan, mga bata, ano kaya ang ginamit dito? Ano ang tawag natin dito para malaman ang sukat ng timbang ng kamatis at ng kamote? Ayan, mga bata. So, ang tawag natin dito ay maaring ito ay isang weighing scale o panimbang. Bago tayo pupunta sa ating talakayan, mga bata, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutin ang gawaing ito. Pagmasdang mabuti ang mga linyang nakasaad sa timbangan. Ang mga mas maliit na linya ay kumakatawan sa gramo. Ito ay maaring 10 grams, 100 grams, depende sa gamit na timbangan. Bumilang ng palaktaw sa maliit na linyang kumakatawan sa gramo hanggang marating ang kilogramo. Ayan, ito ang mga tinatawag nating gramo. At ito naman ang kilogramo.
1, 2, 3, 4. Okay, hanggang 4 na kilogramo. Ilang gramo ang nasa 1 kilogram? Mga bata, ito tandaan ninyo, makinig kayo ng mabuti. Ang 1,000 gramo or 1,000 grams ay katumbas ng 1 kilogram or 1 kilo. Ano ang napansin mo? Ito mga bata, pag kilogram to grams, gumagamit tayo ng multiplication. 1 times 1,000 equals 1,000 grams. Sa solusyon 2 naman, anong operasyon ang dapat gamitin sa pagsasalin ng gramo para maging kilogram? Pansinin ninyo ito mga bata. Gramo to kilogram, pag sinalin ng gramo to kilogram, gumagamit tayo ng division. O kaya dinidivide natin. Halimbawa, 1,000 grams divided by 1,000 grams equals 1 kilogram. Maliwanag ba mga bata? Magaling. Ating suriin mga bata. Sa solusyon 1, upang maisalin ang kilogram sa gramo, paramihin o i-multiply ang bilang ng kilogram sa 1,000. Okay, gaya ng sinabi natin kanina, pagka nagsasalin tayo ng kilogram sa gramo, gagamit tayo ng multiplication. Sa solusyon 2, upang maisalin ng gramo sa kilogram, hatiin o i-divide ang bilang ng gramo sa 1,000. Ayan. So, gumagamit tayo ng division kapag grams to kilograms. Ngayon, mga bata, subukan nating sagutin ang pagyamanin. Subukang sagutin ang mga suliranin. Number 1. Ang bata ay may timbang na 40 kilograms. Ilang gramo ang katumbas nito? Ano ba yung sinabi natin kanina? Kilograms to grams? Anong operation ang gagamitin natin? Ayan. Magmumultiply tayo. 40 times 1,000. Yan, so kayang-kaya na ninyo yan mga bata. Sagutin na ninyo. At number 2, si Teresa ay bumili ng 5 dosenang sachet ng powder juice na naglalaman ng 50 gramo. Ano ang kabuuang timbang nito sa gramo? Sa kilograms. So, dalawang gagawin natin dito. 5 times 50 at saka yung sagot, i-divide natin sa kilograms. Ayan, mga bata. So, number 3 na tayo. Bumili ka ng 1,000 gramong isda. 1,000 gramong isda. Ilang kilograms ng isda ang nabili mo? So, grams to kilograms. Ano ang gagawin natin? Tama mga bata. 1,000, i-divide natin yan. Gagamit tayo ng paghahati o division. Maliwanag ba? Okay, magaling mga bata. Para sa atin namang susunod na gawain, sagutin ang mga sumusunod upang mabuo ang 1 kilogram o 1,000 grams o 1,000 gramo. 125 grams plus 250 grams plus 250 grams plus ilan pa kayang gramo para maging 1,000 grams o 1 kilogram. Isulat sa patlang ang inyong sagot. At number 2, ganun din ang gagawin. Pagplasin lahat itong mga gramong ito at yung kakulangan niya para maging 1,000, yun ang magiging sagot at isulat sa patlang.
Ganon din ang gagawin sa mga susunod na bilang. Ayan mga bata, ngayon at nagawa na ninyo mga gawaing yon, lagi naman ninyong isaisip, paano isinasalin ang kilogram sa gramo? At ang paano naman isinasalin ang gramo sa kilogram? Upang maisalin ang kilogram sa gramo, paramihin o i-multiply ang bilang ng kilogram sa 1,000. Maliwanag ba? Paramihin o i-multiply ang bilang ng kilogram sa 1,000. Kagaya ng 5 kilo, kung isasalin mo sa gramo, magiging 5 times 1,000, magiging 5,000 grams. At upang maisalin ang gramo sa kilogram, hatiin o i-divide ang bilang ng gramo sa 1,000. Maliwanag ba? Dito naman, from kilogram to 1,000, hatiin o i-divide. Maliwanag mga bata? Magaling kung ganon. Ngayon mga bata, ngayon at natalakay na natin ang ating aralin, nais kong gawin ninyo ang mga sumusunod. Ipagpatuloy ang pagsagot sa gawaing ito mga bata. Ngunit tatandaan na laging makinig o daig ng nakikinig ang madaldal. Para sa tayahin mga bata, nais kong kumuha kayo ng isang malinis na papel at sagutin ang mga sumusunod. Isulat ang inyong pangalan at ang inyong grado at ang pangalan ng inyong paaralan. At pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod. Isulat sa patlang ang inyong mga kasagutan. At para sa ating mga karagdagang gawain, sagutin ang sumusunod. Isulat ang iyong solusyon sa sagutang papel. Ito ay ang inyong takdang aralin mga bata. Gagawin nyo ito sa inyong mga tahanan. Oh, hayan mga bata! Tapos na ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana marami kayong natutunan at maiuwi uling kaalaman. Itong muli ang inyong si Teacher Lynn ang nagsasabing daig ng nakikinig ang madaldal. Salamat!